Alright, and here we go sa ating part 7 ng eBay Dropshipping Full Course natin. So dito guys, no, dito tayo sa client criteria at sa pagpa-pricing ng mga products dahil ang daming nagtatanong, Sir, saan manggagaling yung mga price na ilalagay namin sa mga products na inililista namin? So dito sa video na to guys, no, ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-pricing. Okay guys, no, para sa recommended dropshipping tools na pwede nyong i-recommend sa mga client nyo. So dito guys sa eSync, ito yung pinaka madaling gamitin na dropshipping tool. So ito yung may recommend ko na dropshipping tools para sa mga newbie, para sa mga nahihirapan sa manual dropshipping. So visit lang tayo sa esync.io. So lalagay ko yung link sa description. So dito guys, no, sa dropshipping, iba-iba ng criteria yung mga client. Okay, so iba-iba sila ng percentage ng profit, meron din nag-iiba sila ng percentage ng break-even, iba-iba sila ng supplier, iba-iba sila ng online store kung saan sila nagbebenta. So dun tayo babase sa paggawa ng pricing at saka sa kung paano natin kukumputin yung pricing ng mga products na mga nare-research natin. Kasi dito sa dropshipping, tayo din yung magre-research ng mga products na ibebenta ni client. So halimbawa, no, si client number 1, ang profit na gusto niya 10% lang. Ang break-even na gusto niya 16%. Tapos ang supplier niya naman ay Amazon. So ito yung pinaka-normal, pinaka-basic client, no? Yung konti lang yung tubo na gusto niya. So dito naman sa client number 2, ang gusto niyang profit 20%. So iba depende sa supplier kung ilan yung break-even at ilan yung profit. So halimbawa, itong client na to, gusto niya 20%. Tapos ang break-even niya, kahit 16% lang yung break-even, 20% ang gusto niyang break-even. So yung 4% doon, pasok pa rin doon sa profit niya. Tapos sa supplier naman, pwedeng Amazon at pwedeng Walmart. Dito naman sa client number 3, ang gusto niyang profit ay 50%. So, sir, ba't malaki yung client number 3? Kasi, ang supplier niya ay AliExpress. Sa AliExpress kasi, dito yung mga pinakamura na pwede mong ibenta ng 3 times or up to 10 times yung presyo. Okay? Mas mura sa AliExpress. Kaya, yung mga client na makikita nyo ngayon, dahil nga nagkaroon ng paghihigpit sa Amazon, more on AliExpress yung makikita nyo na mga client ngayon. So, dito naman sa client number 4, 15% ang gusto niyang profit, 16% ang break-even, tapos dito naman sa supplier ay Walmart. So, iba-iba ng client, iba-iba ng scenario yung mga may experience nyong client. So, nakadepende yan dito sa criteria ng mga client. So, umpisahan natin sa pagpa-pricing. Halimbawa, no, si eBay ay kumukuha ng 13% dun sa pinaka-final price ng product kapag na-sold yung product. Hindi ibig sabihin na naglista kayo ng product, automatic magbabayad kayo kay eBay. So, hindi ganon, no? Once na ma-sold yung product, doon pa lang siya babawas ng 13% doon sa pinaka-full price. Sa PayPal naman, ito naman yung transaction fee. Okay? So, syempre, magbabayad yung buyer gamit nila ay PayPal. So, 3% naman ang binabawas ni PayPal. Kaya, 16% yung pinaka-break-even. Okay? Yun yung ibig sabihin ng break-even. Yung mga side fees, yung mga iba pang babayaran, no, bukod sa supplier price at sa profit ni client. So meron din tayong babayaran sa mga to, no, sa eBay paggamit natin ng eBay. Halimbawa, no, ito yung supplier natin, Amazon, ang presyo niya ay $13. Pag na-compute na natin yung final price, makikita nyo, ibabawas pa natin doon yung 13% at yung 3%, tapos yung client profit na 20%. So, ang dami natin idadagdag, no? Sa $13, 20%, idadagdag pa natin yung 13%, idadagdag pa natin yung 3%. So, ang dami natin idadagdag dito sa supplier price. So, sir, paano siya computein? So, ganito natin siya kinukompute. Halimbawa, no? So, sa $13 plus 20% profit, so $2.8 eBay fee, aabot siya na, sabihin na lang natin na $2, processing fee na $0.6. So, ako hindi ko siya kinukumpute ng eksakto. Kasi nga, hindi natin siya makukumpute ng sakto na 20%. Kaya, yung mga client na yan, 20% and up. Halimbawa, ang gusto ni client, 20% and up ang profit. So, hindi tayo po-focus dun sa eksaktong 20%. 20% pataas. Kung magkano yung makukuha natin na profit, na mas hihigit pa, pero mas bababa tayo dun sa competitor, dun sa ibang nagbebenta ng products na na-search natin. Halimbawa, may nagbebenta rin ng ganito. Ang presyo niya ay $19.
So kung bababa tayo, magiging 18.5 yung sa atin. Mas maganda kung ganito yung magiging final price natin. So hindi ko siya kino-compute, hindi to yung pinaka-accurate, no? Pero ito yung ang sa akin, nagdadagdag ako ng at least $0.5. So halimbawa, no, overall, aabot lang to ng 13, 15, 17, 18. So 18, no? 18.4 something. So dinadagdagan ko siya ng konti, ng 0.5 o minsan, ito kagaya nito, no? Nadagdagan lang siya ng 0.1. So pwede niyo siyang gawing 0.8, 0.7 kapag yung competitor na nagbebenta rin ng ganitong product ay ang presyo niya ay $19. So pwede tayong bumaba ng konti para mas mauuna yung product natin kapag nag-filter yung mga buyer ng lowest to highest price. So yun yung purpose na kailangan bumaba tayo ng konti doon sa competitor natin. So ganyan mag-compute, no? Hindi yung equal, no? Pwede tayong magdagdag ng konti dito. Ito yung final price natin. Ganito mag-compute, no? So makukuha naman natin halimbawa, no, 18.5. Kung ilan yung 20% neto, yun yung pinaka-profit natin. So ganun lang, no? I-add nyo supplier price plus profit plus eBay fee plus processing fee. Tapos kukunin nyo yung pinaka-equal, tapos mag-a-add na lang kayo ng konti. Kahit lumampas, no, naging 21%, 22%, 23%, okay lang 'yon. No, hindi naman sinabi na 20% kailangan eksakto mo ng 20%. So hindi naman ganoon, no? So pinaka-minimum niya lang ay 20%. Kapag sinabi ni client na ito yung gusto kong profit, okay? So ganyan guys, no, kung paano mag-price. Kaya nakadepende kay client kung papaano tayo mag-price ng product. Okay? So sana naintindihan nyo guys, no? Ito yung mga itatanong nyo, no? Halimbawa, may nag-response sa proposal nyo, sa CV letter nyo, nag-apply kayo. Ito yung mga kailangan nyong i-take note, no? Ano yung supplier mo? Ito yung pwede nyong itanong, no? Sir, ano yung supplier mo? Magkano ang profit, yung desired profit mo? Magkano yung break-even mo? Minsan may mga client na hindi alam yung break-even. Pag hindi alam, sasabihin mo na lang sa kanya na ang pinaka-normal break-even ay 16%. So yun na lang yung sasabihin natin, no? Kasi may mga client beginner din, no? Bago pa lang sila nagda-dropship. So pwede kayong tumulong sa kanila. Dahil sa mga ganun tanong, halimbawa may client kayo hindi alam yung break-even. So masasabi niya, alam nito yung dropshipping. So isa yon sa parang psycho sa client na kapag nag-i-interview sila, dapat nagtatanong tayo. Ito yung mga iti-take note nyo. Supplier, break-even, at yung profit. At kung saan platform yung online store nila. So yan yung mga 4 na magic question na pwede nyong itanong kay client during interview, no? Para mapag-usapan nyo agad yung criteria niya para parang isisecure nyo na yung trabaho, isisecure nyo na yung pag-response niya sa inyo. Kumbaga, kukunin nyo na sa kanila yung criteria nila. Okay? So, ganun lang kadali guys, no? Ulitin ko. Supplier price, tapos i-add natin yung profit, kung ilan yung percentage na gusto ni client, tapos yung eBay fee, at tapos yung processing fee. Kung ilan yung alalabasan niya, yung equal niya, mag-a-add na lang kayo ng 0.5 or pwede kayo mag-adjust ng konti. Okay? Kaya ito yung trabaho ng product monitoring natin. Okay? So dito, ilalagay nyo lang yung price. Halimbawa, yung supplier price natin ay $14. Tapos nakalagay na rito yung break-even na $16. So yung final price, ito na lang yung isi-setup natin. Halimbawa, gawin natin itong 21. So makikita na natin kung ilan yung price natin. So kukumputin na lang natin sa utak natin, no? 3.64, 20% ng 21. So ganun lang, kaya hindi na tayo magko-compute. Kaya maganda na matutunan nyo kung paano gumawa ng product monitoring. At syempre dito sa eSync, no? Kapag meron kayong dropshipping tools, ang kagandahan dito sa dropshipping tools, isi-setup nyo lang yung desired profit, isi-setup nyo lang yung break-even, good to go na agad kayo. Kaya, mas maganda kapag may client kayo, i-recommend nyo sa kanila etong eSync. Okay guys, no, sana nagets nyo, no? Pwede nyo naman balik-balikan yung video natin para kung hindi nyo masyadong naiintindihan, i-replay nyo na lang, no? Para makuha nyo kung paano mag-product pricing. Okay guys, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, proceed tayo sa next part natin.